Ayan, good morning, good afternoon, and good evening sa ating lahat from OFW Guides po ito. So, pag-usapan natin ngayon yung ilan sa mga tanong na nakuha ko sa aking YouTube channel. So, mostly kasi ito yung mga tinatanong sa akin, then nire-replyan ko sila in comment section. So, yun yung pag-usapan natin today. So, pili ako ng 5 question and then sagutin natin siya via this video. Okay, the first question that I got is yung kapag po ba nasa Pinas na, for example, ex-abroad po ako, then nag-uwi na ako ng Pilipinas. So, kukuha pa po ba ako ng police clearance? Depende po yun sa kung gaano kayo katagal sa Pilipinas. So, kapag 3 years and above na kayo na stay po sa Pilipinas, that means no need na kayong kumuha ng police clearance. Pero kapag below sa 3 years, kailangan nyo pong mag-comply doon sa requirements nila na kailangan nyo ng police clearance. But, there are some cases kasi na pag nag-apply ka, for example, sa Hungary, so hindi po sila humihingi ng police clearance. So, sa Poland, I think hindi rin sila humihingi ng police clearance. But, it depends po. Kasi yung mga kakilala ko is ganun, hindi sila hiningian ng police clearance from doon sa previous nila na pag-abroad. So, depende po yon. But, if you are applying here in Czech Republic, hihingan po talaga kayo nila ng police clearance kapag 3 years pataas ay nasa, wala na kayo sa Pilipinas. Yon. Basta 3 years. 3 years, no. Pagka 3 years below, hihingan pa kayo. Pag 3 years above, no need na. So, yun, medyo magulo. Ayun, basta ganun lang. I-ano nyo lang na kapag naka 3 years na kayo, no need na. Okay, next question. Next question is about naman to sa tax refund dito sa Czech Republic. So, speaking of tax refund, meron pong tax refund ng Czech Republic. Pero kapag inabot kayo ng cut-off, for example, ang cut-off nila is November. So, dumating kayo ng December. So, after a year, saka ulit kayo hihinga ng tax. Kasi, syempre, for example, dumating kayo ng December. Tapos, after a year, saka sila magpa-file ng tax nyo. So, ang ibig sabihin nun, wala kayong makukuha sa tax. Parang yung mga katrabaho ko. Dumating sila ng December 1. So, nag-file kami ng tax is February the other year, wala po sila nakuhan tax. Pero ako, dumating kasi ako is August. So, nag-file kami ng February, di ba? For example, August ako dumating, August 2022. Tapos, February 2023, nag-file kami ng tax refund dito sa Czech Republic. Nakakuha pa ako noon ng around 7,000 crowns. Yun. Meron pong ganon. So, depende naman yon sa computation nila. So, hindi ko masasagot yung kung magkano ang makukuha nyo. Basta kapag tinamaan kayo ng 1 year na, wala talaga kayo makukuha tax. Pero, once na nagkaroon kayo ng sick leave, for example, during the duration ng 1 year na yon, nagkaroon kayo ng sick leave, may makukuha kayong tax. Kasi, ang sick leave po is nagbabayad pa rin sila ng tax. Yung inyong insurance dito sa Czech Republic ang magbabayad ng tax. Ganun kahalaga ang insurance dito sa Czech Republic. So, ang remember nyo lang, basta naka 1 year na kayo, for example, kasi every February kasi dito yung, February to March dito, yung pag-apply ng tax. Ngayon, pagdating ng April kasi, magbibigay na sila ng tax refund nyo. Kung dumating ka ng December, so, wala ka na halos makukuha tax. As in, wala talaga. Pero kung dumating ka mga September, yan, may makukuha kang tax. Kung tutusin, mas malaki po ang nakuha ng tax sa akin ng mga dumating ng September at October. Kasi, hindi pa sila inabot ng cut-off. So, kakarating lang nila bago nagkuha na ng cut-off ng tax. Kaya, ang nakuha nila, I think, nasa 11,000 crowns. Ayun, based on experience lang namin dito yan ha. Pero, syempre, yung computation, hindi ko yun masasagot. Pero, dun sa nagtanong sa akin, is meron po talagang tax refund ang Czech Republic every year. Meron po. Yun lang. Thank you. Question number 3 is about naman to sa
pagkain dito sa Czech Republic. Actually, ang nagtanong nito, parang humihingi siya ng benefits. Sa benefits kasi to tinanong. So, ang pagkain po dito sa Czech Republic, isagot nila yung kalahati ng food allowance mo kapag under ka ng working hours mo. For example, Monday to Friday may pasok ka kunwari ng 6 to 2 p.m. So, yung isang meal mo doon is halimbawa nag-swipe ka sa company ng worth 100 KC. So, yung 50 doon, babayaran ni company, yung 50, sagot mo at babayaran mo kapag nagsahod ka na. So, kakaltasin yun sa salary mo. So, isa po yun sa benefits dito sa Czech Republic. Ito, magandang tanong to. So, kapag daw po ba merong working permit na, so, ibig sabihin nito, job order from Czech Republic, sure na ba na makakalis ka papunta ng Czech Republic? So, ang sagot po dyan is no. Hindi pa siya sure. Meron kang job offer, may job order, kumpleto ka ng permit, pero hindi ka nakapasa sa visa. So, kailangan, bukod doon sa work permit mo, maiipasa mo rin yung visa appearance mo. Yon, mako-comply mo yung mga requirements ng visa appearance mo. Sabi ko nga sa inyo, kapag travel abroad kayo, or dati kayo nagtrabaho sa ibang bansa within 3 years, na pag-stay, wala pa kayong 3 years na nag-stay dyan sa Pilipinas, so, kailangan nyo na kumuha ng Apostille Police Clearance. So, in 3 months, kailangan nyo i-comply yon sa BFS or sa visa appearance nyo. Within 3 months, hindi nyo siya na-comply. It depends na sa company nyo kung hihintayin nila kayo kung kailan kayo makakapag-comply or hanap sila ng ibang employee. So, wag muna kayong pakampante kapag meron kayong working permit, sasabihin nyo, magre-resign na ako sa trabaho. So, hintayin nyo muna na magkaroon kayo ng plane ticket bago kayo resign sa trabaho nyo. Kasi hanggat wala pa kayo sa visa, ibig sabihin, wala pa kayong visa, hindi pa kayo ganun ka-sure na makakalis talaga kayo. It depends naman yun sa inyo kung mako-comply nyo yung requirements nila sa visa. Yon. Okay po ba? Malinaw tayo dun na kapag may working permit, hindi ibig sabihin makakalis na kayo. So, hintayin nyo muna na maging successful ang inyong visa appearance, magkaroon ng tatak ng visa ang inyong passport, saka kayo mag-enjoy at saka nyo isipin na wow, aalis na talaga ako ng Pilipinas papunta ng Czech Republic. So, yun. Okay, pang-ilan na bang question natin to? So, pang-apat na yata itong question. So, pang-apat na question natin is, pwede po ba mag-apply sa Czech Republic ang may tattoo? Yes, pwede po mag-apply sa Czech Republic ang may tattoo. Pwede po mag-apply sa Europe ang may tattoo. Pero kung sa Japan kayo pupunta, meron pong 2 cm lang na size ng tattoo na allowed sa kanila. So, depende yan ha. Kung sa Europe kayo pupunta, pwede ang may tattoo. Pero kung sa Japan, 2 cm lang ang allowed na tattoo. Yun. So, paano po kung halimbawa merong agency na hindi kayo in-accept dahil may tattoo kayo? So, depende na po kasi yan sa agency. Pero sinasabi ko po sa inyo, hindi po dito dinidiscriminate ang may tattoo. So, kadalasan nga yung mga Pilipino pumupunta dito is nagpapatattoo pa sila. Kasi hindi naman po issue sa kanila dito ang may tattoo. Yan. Okay, next question natin is tungkol sa placement fee. So, may nagtanong sa akin, hindi ko daw natakel. So, hindi niya siguro nakita sa videos ko. So, about sa placement fee po, nagbayad ako ng placement fee. May ibibigay kasi nun sa akin si Venture na parang account number. So, binigay niya sa akin. Then, after na maipasa ko sa account, so kailangan ko siyang i-screenshot at ipasa kay Ma'am Weng. Yun yung nag-handle sa amin that time. So, sa Venture Management po ito na agency na nagpapalis papunta ng Czech Republic. But I don't know in other agency. Basta yung sa Venture, ganun yung ginawa ko. Kasi hindi na ako sa kanila nagbigay ng personal. So, 1 week na lang kasi alis na ako noon. So,
bago nila ipasa sa amin yung aming plane ticket, so hihingan kami ng placement fee na worth one month salary dito sa Czech Republic. So, at that time, ang salary ko lang noon is nasa, in peso to ha, nasa 48,000 yung binayaran ko at that time. So, iba-iba yon depende sa palitan ng Czech crowns. So, yung mga kasabayan ko, dahil kinabukasan pa sila nagpadala, so inabot sa kanila ng 49,000. So, sabi ko nga sa inyo, ang hihingin sa inyo ay yung worth 1 month salary nyo in Czech crowns. For example, ang pinirmahan nyo na basic salary is 23,800 in Czech crowns. Yung 23,800 in Czech crowns, ita-times nyo sa palitan dito sa Czech Republic, which is so far sa ngayon is 2.49 in peso. So, for example, 23,800 crowns times 2.49 equals, yun yung 1 month na salary nyo dito sa Czech Republic, yun yung ibibigay nyo sa kanila na placement fee. So, malinaw po yun na ipinasa ko